beloved Boss Mike Cervera. Eto, kapal ng mukha nito, yan Ayusin na natin ang Las Piñas. Kita nyo mga kababayan, 5 bilyong proyekto, papunta lahat sa mga negosyo ng bilyar. Ano ba yan? Kung anong proyekto yan, ano ba yan? Kalsada? Di ba si bilyar, ganyan ang issue niya? Yung mga kalsada, yung mga tulay. Nako mga kababayan, sana isama ito, no? Ang tindi mga kababayan ng mga bilyar. Makakapal ang mga pagmumukha mga kababayan. Grabe. 5 bilyong proyekto. Papunta lahat doon sa mga negosyo nila. Nako! At ngayon, 450 million. Nako! Sinulatan kita, RD. At sabi mo sa akin, mag-appeal ako kay Secretary. Inimbestigahan ko kung ano yung 450 million. 140 million. Gagawa na naman kayo ng kalsada doon sa lupa nila. Grabe, no? Kapal talaga ng mukha ng mga bilyar, mga kababayan. Biruin nyo, pera ng gobyerno, taong bayan. Isipin nyo maigi ito sasabihin ko. Pera ng gobyerno, taong bayan ang may pera. Abay, libre na pakikinabangan nila. Gagawan ng kalsada yung kanilang mga lupa. At syempre mga kababayan, yung lupa na yan, walang ganong klaseng halaga. Nung ginawan na ng kalsada mga kababayan, naku, grabe, libo-libong doble na ang presyo niya. Kita nyo ho, mga kababayan, kung gaano kawalang yan, mga bilyar. Ang tindi, di po ba? Ganyan ho, mga kababayan, walang kakontentuhan sa kwarta. Para bang kailangan yata nila ng maraming pera, baka gusto na nilang bilhin yung Pluto, Mars at buwan. Oo, siguro yun ang gusto na nilang bilhin. Nila ng pera. Sa sobrang dami na ho ng pera. Siguro naiisip nila. Ang bilhin natin sa susunod ay yung Pluto. Ang susunod na bibilhin natin ay yung buwan. Pulintik na yan, Baka yun yung plano talaga nila. Sa sobra na ng dami ng pera nila. Antindi ho kung manggulang, sobra manggulang itong mga bilyar. Kita nyo? Pera ng gobyerno, taong bayan, gagamitin nila. I-develop yung kanilang mga lupa. Ito pa matindi mga kababayan. Gumastos ka na ng kalsada, abay binili mo pa yung pinagawan kahit sila pa yung makikinabang. Nagets nyo mga kababayan ko? Ang tindi, di ba? Biruin ninyo. Lupa nila. Bakanting lote na malaking malaki. Ekta-ektarya. Padadaanan ng kalsada. Padadaanan ng kalsada. Yung dadaanan ng kalsada, pabor na pabor sa kanila. Eto pa, matindi. Yung dadaanan ng kalsada, yung lalagyan ng mga simento na yan, ng kalsada, bibilim pa sa kanila. Mga walang yan, titindi ng mga muka. Oo. Oy, mga bilyar, ang kinakapalan, yung simento at bakal, hindi yung mga pagmumukha nyo. Baliktad Oo. Kinakapalan nyo masyado yung mga pagmumukha nyo kaysa sa mga simento at bakal na ginagamit sa mga proyekto ninyo nung panahon, nung tahimik lang na anak mo. Sino yung Boss Mike? Si Mark Villar. Diba? Mga ganun kakapal na mga mukha. Antindi. Ay, naku, okay na nalaang. Di ba? Ano ba ang plano nyo sa buhay nyo? Abay, kamkamin nyo lahat ng mga ari-arian sa Pilipinas? Ariin nyo lahat ang pera sa mundo? Bang klase, mga kababayan. Kapag namatay itong mga to, mga kababayan, sigurado, maraming matutuwang Pilipino. Oo, di ba? Napupos ko, rupa da nga amin ko. Di ba? Senko. Ang dami ng pinatayo na bahay or subdivision bilyar. Las Piñas, Cavite, Alabang, Laguna at iba pa. Di ba?
Biruin nyo mga kababayan, mga mall, pag-aari na nila. Mga subdivision, kinanya pa rin nila. Nakikita nyo, bawat bawat labasan ng mga subdivision, may coffee shop sila. Bawat building na pinatayo nila, may coffee shop sa ibaba. Pag-aari pa rin nila. Tignan nyo. Kada kanto't sulok, mga kababayan, diyan, merong convenience store. Parang 7-Eleven. Ginaya nila. Antindi talaga, mga kababayan. Kanila na lahat. Bagbagi yun. Tawagin nila. Tapos matay kayo, babansag. Taloy, eto na. Phase 4. Phase 1. More than 90 million hanggang phase 3. Hinabol po yung 140 million. Sinong kontraktor? Sinong kontraktor? Pamangkin nila. Nako, kita nyo. Ang kakapal. Tama na po yan. Lahat talaga, kinanya nila. Kontraktor, mangangamkam, magnanakaw, lahat na. Yung Cynthia Villar naman, mga kababayan, hindi na nga makalakad ng diretso, pakending-kending pa. Ang kaway niya, ganyan na lang, imbis na ganon. Mga kababayan, ngayon, ang kaway ni Cynthia, ganyan na lang. Dati ganon, di ba? Hindi mo na nga maiangat yung kamay mo, kakaway. Alastik kayo, titindi nyo. Hanggat hindi nyo inaalis po yung D dyan, malulunod ang Las Piñas. Nako, paano naman kinakamkam nga. Sana kasama ito, Pangulo, Isiningit ko lang, meron pang isa. Ito pa. It's worth it po. Sana po magising na tayo. Nako. Sinong gusto sumagot? Alignment ng LRT. Ayan, Sa gitna ng C5 extension na wala nang babayaran ng gobyerno sa right of way. Kita nyo? Narinig nyo? Alignment, mga kababayan, ng LRT. Tignan nyo mga kababayan ko. Mga kababayan talagang pinilit nila tignan nyo mga kababayan. Kundi ba naman mga demonyo itong mga hayop na to? Hindi matapos ang LRT1 Cavite Extension, hindi matapos dahil sa mga bilyar. Ito na. It's worth it po. It's worth it po. Sana po magising na tayo. Sinong gusto sumagot? Alignment ng LRT. Sa gitna ng C5 extension na wala nang babayaran ng gobyerno sa right of way. Kita nyo kung sa gitna daw ng C5, wala na sanang babayarang right of way. Kaya lang dinaan sa property ng mga bilyar, kaya nagbayad pa ang gobyerno sa kanila. Tignan nyo mga kababayan ko. Di ba? Imbis na wala nang babayaran ng gobyerno, makakatipid sana, ang ginawa, mga kababayan, matindi. Dinaan sa mga lupa nila. Para nga naman tumaas ang value ng mga lupa na hindi na napapakinabangan sana. Yung bang natutulog na matagal, hindi na matutulog na matagal, mga kababayan, kasi nga meron na hong dumaan ng mga kalsada at tulay. Isama nyo na mga kababayan, pati mga LRT na yan. Kaya lang mga kababayan, kita nyo, binenta na yung lupa sa gobyerno, napapabor pa sa kanila kasi dumaan sa lupa nila mismo ang kalsada, ang skyway, ang mga tulay, at marami pang iba. Kita nyo, antindi, kakapal ng mukha. Nilagyan ng flyover. At ngayon po. Ayan, nilagyan ng flyover daw. I-realign, i-redesign. Yung flyover po, mga 300 million. Nako, kita nyo, nalibre sila ng 300 million. Kita nyo 300 million nalibre sa kanila. Hindi lang yung kumita pa sila, pati sa lupa. Nalibre na ng 300 million, tumaas pa ang value ng kanilang property, at syempre, mga kababayan, kumita pa sila kasi binili sa kanila yung right of way. Grabe, tindi, Tindi, Beverlywagan. Bang klase. Alam niyo kung magkano gagastusin ngayon ng LRT? Magkano? At palalayasin na naman yung mga kababayan ko? Nako, kita nyo ang apektado yung mamayang mga taga Las Piñas. Sila na naman yung apektado, palalayasin na naman. Dahil sa right of way. Expropriate na naman yung lupa. Nako. Approximately between 1 to 1.5 billion.
Tayo Grabe, pong lahat bitin ng 1.5 billion. magbabayad nun kasi sovereign guarantee po Ah. yung mga kababayan ko. Mm. Expropriate na naman yung lupa. Mm. Approximately between 1 to 1.5 billion. Nako. Tayo pong lahat magbabayad nun kasi Nako. sovereign guarantee po yan. Ah. Nakita niyo po? Mm. 5 billion na River Drive project. Papunta lahat doon sa negosyo nila. Grabe, no? Papunta lahat po yan sa negosyo ng mga bilyar. Yung pong mga lupa na binibenta doon. Kitang-kita mo yung conflict of interest. Kitang-kita mo yung conflict of interest na sinasabi nga. Di ba ba? Grabe, no? Tindi. Kakapal ng mga mukha. Lord, bigyan mo na ako ng kapangyarihan. Yung bang pagkananalangin ako halimbawa, sinabi ko na itong kurakot na itong pamilya na to, mategi bambam na. Sana matupad ganun. Bro, baka pwede. Dali na, para maubos na itong mga hayop na mga nagpapahirap sa mga kapwa ko Pilipino. Oh, di ba, no? Mga kababayan, ano? Kung pwede lang. Yung kalsadang pinapagawa nila ngayon. I'm telling you now. DPWH. Wala pong deed of donation. Grabe. Wala pong expropriation. Wala. Alam sagot sa akin ni DE? GAA po yan. GAA. GAA daw. Kasi nag-imbestiga po ako dyan nung konsihal ako At ngayon, yung baha doon sa C5 extension, yung ginawa yung phase 1, phase 2, phase yun. Lahat yung pakinabang ng mga bilyar. Sana, Pangulo, balikan natin. Ay, nako, balikan natin si Pangulo. Kakaasim at apo. Naaawa na ako kay Pangulo. Sa totoo lang And that's why I encourage everybody. Tuloy, lahat ng na hinihikayat ko kayo lahat. Pagka meron talaga kayong gusto ireklamo ninyo. Kamakailan, ang Pangulo mismo ang nakabuking ng mga ghost flood control project sa Bulacan na nabayaran na ng buo ng pamahalaan Kita nyo? pero wala ni isang bakas at mistulang guni-guni lamang. Yan na nga, guni-guni. Di tama si Pangulo. Sabi ko naman sa inyo, bago mag-SONA yan, nagpa-imbestiga na yan Kaya alam niya na lahat, mga kababayan. Kaya nga lagi yung sinasabi, yung dalawa sa likuran niya Muntik masunog sapul na sapul, mga kababayan, yung mga nasa likuran ni Pangulo nung nasa SONA di ba? Sino mga friend ko sa FB? Nabasa nyo ba yon? Muntik nang masunog yung nasa likuran, kako. Tuloy. Kung hindi guni-guni, substandard naman ang ilang proyekto na Ayan. nadudurog agad ng inspeksyonin ng Pangulo. Parang karton na lang yata yung nilagay Parang karton na lang. Oy, live tayo sa mga nagtatanong kung live. Wala na hong replay ngayon. Tuloy. Lumabas din ang mga marangyang pamumuhay ng ilang mga kontraktor, pati na ng ilang district engineer. Kita mo, contractor, Diskaya, kayo ba yan? Di ba? Oo, kita ko, boss. Sabi ni Ninang kong kuripot. Ninang, ang kurikuripot mo talaga. Tuloy. Ilan, umamin pang panay-panay ang pagkakasino. Kita nyo, aminado pa na nagkakasino mga inang-ina. Yung pera ho natin, sinusugal lang nila. Samantalang ang marami nating kababayan hindi alam kung saan kukuha ng hapunan, panghapunan nila. Tapos sila mga kababayan, namumutok na mga pagmumuka, kakakain ng masarap, kakain ng kung ano-anong mga kakaibang mga pagkain sa mga hotel at mga kasino na pinupuntahan nila. Kita nyo mga kababayan ko, samantalang marami sa ating mga kababayan makapag-Jollibee lang, abay, piyesta na. Ako yung mga kababayan, kapag nakakakita ko ng ganun, naalala ko yung aking pinagdaanan. Makapag-Jollibee lang mga kababayan, piyesta na, sa kanila, Jollibee, mga kababayan, walang kwenta. Baka nga hindi kumain tong hayop na to di ba? Tuloy. Nang nabunyar ng ilan, umamin pang panay-panay Yan, yung mukha na yan. Aminadong nagkakasino. ang pagkakasino. Sa laki at lawak ng nabunyag na mga katiwalian sa mga flood control project. Nako. Tanong ko sa Pangulo, Hindi nga Bakit paging ganitong ka-massive dahil corruption? sa nung
ako'y governor, hindi ganito. At bukod pa sa laki ng halaga ng nakukuha ng kung sino-sino na Narinig nyo yon nung ako'y governor, hindi ganito. Mula nang naupo si Digong, nagkaginito na tayo. Parang ganun ang gustong ibig sabihin ni Pangulo. Ha? Kita nyo naman si Villar, Mark Villar, naging DPWH Secretary. Diyan na nag-umpisa yan. Oo, talagang matindi. Ano po? Ano sabi ni Pangulo? Nung ako'y governor, hindi naman ganito. Di ba? Pero ngayon, naabutan ko ganito. Katindi. Walang yatong mga demonyo na magnanakaw na to. Ano? Pasok. tao na wala namang karapatan na bulsahin ang pera na yan. Hmm. Bukod Wala talagang karapatan na bulsahin nila yung mga pera na yan. Di man kanila yan eh. pa ron, ay hindi nila tinatago. Garapala na po. Kita nyo, bukod pa ron, yung mga ninanakaw daw, hindi na tinatago. Ay, ba ilantaran eh. Pinapakita na. Biruin mo, 50 mil lang ang sweldo mo isang buwan. Naka-Ferrari ka? Naka-Lamborghini ka? Di ba? At nagpapatalo ka ng daan-daang milyon sa kasino. Saan nanggaling yung pera? Sipin nyo ang maigi? Hindi no! Anong inggit? Ito na. In your words, it's economic Yun ang sabotage. shocking kasi ngayon sila walang pakialam. It did not happen overnight. No. This happened over many decades. Kita nyo? Hindi daw ito nangyari ng isang buong gabi lang. Nangyari na daw po ito ng ilang dekada na. Yun nga yung sinasabi ko mga kababayan eh. Na nung nawala si Apo Lakay, ito kininayo amin, agtatakaw kayo amin. Mula nang nawala si Pangulong Apo Lakay, doon na ho mga kababayan na akala mo yung mga halimaw na hayok sa pera. Di ba? Kung Dracula yung mga yan, hayok sa dugo. Etong mga ito, Dracula ng pera, hayok na hayok talaga sa mga pera, mga inang-ina. Para bang wala nang katapusan ang pagkukubra nila, di ba? Grabe, no? Hay, nako, Apo. Sige. And we have to figure out kung ano ba talaga ang nangyari para hindi na mangyari ulit, to put the safeguards in place. Ako, nasyasyak ako, hindi ako makapaniwala na nandito na tayo na ganit na ang gobyerno na... But so many... Kita nyo, mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos, presidente, hindi siya makapaniwala na ganito na ba ang gobyerno. Kasi nga, mild lang. Sabihin na natin si Cory, ang mga nagnanakaw nun, di ba? Benta lang sila ng benta. Sumunod sino, mga kababayan ko? Sumunod kay Cory. Si Ramos. Sumunod si Ramos, nakaw dito, nakaw din, ano? Pero mga kababayan, hindi ganito. Na lahat, mga kababayan, nagnanakaw eh. Sumunod kay Ramos, si Erap. Abay, pinatalsik nila. Bakit? Si Erap po kasi mga kababayan, makamasa. Hindi pumapayag na magnakaw yung mga nakasanayan nila. Kaya pinabagsak siya. Next, mga kababayan ko. Pagkataas ni Erap, si Gloria, ayan na. Lentek na, mga kababayan. Yung asawa. Yun, mga kababayan, kinakarma na. Di po ba? Tapos sumunod, sino? Pinoy. Si Pinoy, ano lang yun, mga kababayan, mga nagnanakaw dyan, yung mga nasa paligid-paligid lang. Tapos ngayon, mga kababayan, pagdating kay Digong, mga kababayan, ayun na, lentekan na. Abay, sobra na ang katalamakan para bang pag nagnakaw ka, legal na legal. Eto pa, mas matindi. Pagdating kay Digong, pag nagnakaw ka, pwede mo pang ipagmalaki sa iba. Yan ang nakasanayan nila. Flex dito, flex doon, flex dyan, at flex pa kahit saan. Ganon eh. Panay ang flex. Meron ako neto, meron akong ganyan, meron akong ganito. Alam niya, papasok sa trabaho, alam naman natin na hindi niya kakayanin na bumili ng ganon. Abay mga kababayan, pinaparada pa, pinagyayabang pa. Na para bang sinasabi niya na ang galing ko magnakaw, eto, kita nyo, galing sa nakaw ko to.
Ganon mga kababayan ko. Nakakaiyak Our beloved Boss Mike! Boss Mike!